close ang market pero kailangan natin magkaroon ng trading plan for next week. Pero napaka-importante nung naging closing ng market. Para sa magiging plano natin next week. Okay, at this chart, we will start our analysis sa higher time frame, which is the monthly. So, ibig sabihin, we will do the top-down analysis, getting into the data na ibinibigay ng monthly. So, dito, naka-candlestick tayo, no? Ayan, no? Candlestick. Sa candlestick kasi, makikita mo for example, itong May, May. O, ito. April, May, March, April, May, June. Ayun. This is March. This is April. This is May. And this is June. Yan. So, itong candle ng March, nag-open siya dito. Ayan. So, may maliit na buntot. Pero halos hindi mo makita. Pero pag nasa lower time frame yan, malaki yan. And then, tumaas. Hanggang dito. Ayun, no? May maliit na buntot din. Pero parang hindi na makita. Pero dito na siya nag-close din. Kung saan yung pinakamataas niya, doon na siya nag-close sa tabi nun. Ito naman, kung saan nag-open, hindi na lumayo yung low. Kaya ito ang open niya, open. Yan ang open. Ito yung close. Ang low yung pinakabuntot na maliit at yung high pinakamaliit. So, ibig sabihin, di open, high, OH, low, and then nag-close. Yun yung tawag doon sa mga posisyon na yon. So, kung mapapansin nyo, malaki yung body, and then it signifies strength. Strength ng buyer. Ito naman, next candle is April. So, kung ito ay nag-close dito, yung April naman, nag-open dito, halos katapat. So, walang gap. Hindi lumundag, pataas, hindi lumundag, o bumagsak pababa. So, halos pantay. Ito naman, ito yung open niya. Ito yung open. Yun. Yung open niya. Ito naman yung low. Ayan ha. Ito yung open. Ito yung low. Tapos, nireject ng buyer. Umangat hanggang dito. Tumaas pa uli dahil maraming buyer. Pero pagdating dito, nireject na ng seller. Kaya bumaba. Ito ngayon yung high niya, pinakamataas niya. Ito naman, dito na niya nag-close. Andun pa rin yung body. Pero lumiit na. At nagkaroon ng both wick or buntot, taas at baba. At medyo mahaba. So, it signifies na nagkakaroon ng indecision. Indecision means, saan ba pupunta? Pero, dominant pa rin ang buyer kasi nga green yung body. So, yung body na bubuo in between the open and the close. Yung namang wick sa baba is from the open pababa, nabubuo yung wick sa baba as low. Yung namang high from close, nabubuo papunta doon sa pinakamataas. So, may indecision nangyari. Kumpara dito sa March, tsaka itong April. Ngayon, eto ngayon, May. Yan, ito, May. So, ganun din, nag-open dito, halos pantay. Bumaba, this is now the low. At tumaas uli, hanggang makarating dito as high. So, hindi niya na-reach yung ito. So, medyo hindi na-sustain yung uptrend. So, napigil dito. Kaya, napaka-strong na ito since this is monthly. And then, bumagsak uli, halos nakapantay nung open. Kaya, dito yung close. From a solid body to a smaller body and to almost no body. So, mas naging indecision ang May. But come
June. Iba na ang istorya. But anyway, third week pa lang ito. Hindi pa rin natin talaga totally masasabi. So the first, second, and third week of June signifies strength of bullish. Ayan. Kaya lang, on the third week, ayan, nagkaroon ng buntot. Ayan, ito yun. Mamaya, pag binaba natin sa week, makikita nyo may pula, which signifies a retest. A retest of what? A retest of, pagka kasi may retest, ibig sabihin somehow merong breakout. And then, what are the requirements of breakout? Diba? Kailangan yung body is more than 50% from the price ng breakout niya. Okay? Ngayon, ganyan na makikita mo pagka candlestick. Subukan nating mag-shift from candlestick to line. This is another lesson for those hindi pa masyadong pamilyar sa MT5. But I really suggest na magkaroon kayo ng pag-ipunan nyo kahit na yung second hand na laptop. Kasi iba pagka nasa computer kayo. So, this is now the line chart. Ayan, ayan. Pipindutin ko yan, mababago yung nakikita natin. So, ayan. The difference between the line chart and the candlestick, the line chart, ina-average niya yung closing ng bawat candlestick. And this is a monthly candlestick. So, obviously, ano nakikita natin? Pataas. So, another sign na tataas, ito siya. And, yun nga, yung mga naiipit, medyo nagkakaroon talaga ng pag-asa. On my opinion, again, opinion ko lang naman yon. Pero, mas maganda na yon, di ba? Na may pag-asa na maabot pa uli yung naipit natin hanggang makawala siya sa kahit lang break even. Pero pakiramdaman, pag nandun na, baka naman tataas pa ng todo, sayang. Tagal na hintay, break even lang pala. So, baka yun yung time na tataas na. Be very, very careful on the decision. Kaya hindi ako nagbibigay ng talagang kuan. Let our grand coach give us a signal. Ako, analysis lang ng chart. So, now I have a more additional idea that the market is bullish para sa akin. Although na ito lang yon, pero kitang-kita na, tumaas. For the past 3 weeks, tumaas. This is somehow medyo mahaba-habang video, pero if I were you, kung talagang medyo interesado kayo, since lalo na sa mga newbies, try to finish the video and then ulitin mo pa. Kasi hindi mo talaga makukuha sa isang panooran lang. Even those videos na mga nakaraan, importanteng ulit-ulitin nyo. Going back sa candlestick, candlestick, yan, parang tinetrain ko na kayo how to shift from different tools of your MT5. MT4 and MT5 is almost identical. Meron lang, may pinagkaiba lang, pero iba pa rin ang MT5. So, now candlestick. From the monthly time frame, we will go down to the weekly para makita natin what does this week mean on the weekly time frame. Ayan. So, weekly time frame, may mga touches dito, touches dyan, and touches dyan, and then may mga rejection. Ayun, rejection. Ibig sabihin, itong price na to is somehow strong resistance nung andito pa yung mga price. Pero, come May, binutas yung price na yon. At gaano kalaki ang pagkakabutas niya? What are the requirements ng breakout? So, nag-breakout. Yun. Tumaas ang ibig sabihin. Nag-breakout. Sir, saan nag-breakout? Sa resistance. Yan. Pag breakdown, saan nag-breakdown? Sa support. So, lagyan natin ngayon ng resistance. So, in reference dito sa maraming touches na to, lalo na yung dalawa na to, yung dalawang candlestick na to, doon ko nilagay. So, here now is, obviously, yung price nasa taas. And then, this is the breakout. If you are going to measure the body of the candlestick,
it's around more than 50% of the candlestick nasa labas o nasa taas ng resistance. So this resistance now becomes support. Ulitin ko, the resistance na na-break out, nag-close siya sa ibabaw ng more than 50% becomes a new support. Then, at this price, huminto yung price on the second week. Most likely because of this high. Yan. So, naging resistance ito nung momentum nung second week ng June. Pero, hindi siya huminto sakto dito. Pumitik pataas. Bakit pumitik sa taas? Yun yung tinatawag na stop loss hunting. Kung naalala nyo yung diniscuss ko sa video, so yung mga common retailer, katulad ko, I was a common retail trader din before, ang gagawin ko dyan, lalagyan ko yan ng another resistance line. So, gagawin ko dyan yung entry ko dito, ang stop loss ko, sa taas lang halos nung line. Tapos, profit ko sa baba. But the problem is, yung fake na to, may fake breakout, another fake breakout because the institution know that many retail traders set their orders here on a sell position wherein the stop loss is only above this resistance. So bakit? Pag yan nandoon, so mas malaki. Pag binenta ng mga institution, mas mataas ang price. And when institution, dinischarge nila yung position nila, for example, sell, maraming seller, babagsak yung price. Kaya bumagsak. So, bumagsak ngayon. Binenta nila yung position nila, bumagsak ngayon. Because the institution always sell at a higher price. Saan mas mataas? Dito o sa ibabaw? Di ba sa ibabaw? So, pagka-discarga nila because they have bulk of orders, babagsak yung price at bumagsak nga. Which what we call yung buntot sa monthly, pero dito it's a retest from the resistance and now turn support. So dito, because of the top-down analysis, nakikita ko asan yung specific resistance na naging support. Naaalala ko. Unlike dun sa 2 days ago ko, so nag-focus ako na daily. Nakalimutan ko yung data ng monthly, weekly. So dito, very clear sa isip ko na nasa ibabaw ako ng support. Not yet, hindi pa niya binutas yung support. So anong bias ko? Buy pa din. Or bullish pa rin. And at the same time, remember, line chart, so ayan. Especially kung nasa monthly ka. Ayan. Go back to candlestick. Yan. So, ano ngayon ang ginagawa ng price dito sa pwesto na to? Para malaman natin, we have to go down sa lower time frame. From top-down analysis of monthly, weekly, we will go down now to daily. So, ayan na. What does this candlestick, ito, sinasabi nito, from here to here, to here, to here, to here. So, ibig sabihin, isa-isa talaga, di ba? Yes. Kaya lang, when you are using cell phones, you have a limited views of those weeks. Ayan. Kaya medyo nalilimit din yung analysis nyo. I'm not saying na bumili kayo. Ang sinasabi ko lang, it's a better, if you really wanted to become a better trader, better invest din sa gamit nyo. One is a laptop, even as a low-end laptop, yung medyo mumurahin lang, kasi charting lang naman ang gamit natin dyan. Okay, going back sa candlestick. So, this candlestick is a strength candlestick. Strength. Anong strength niya? Since this is red, nag-open ito dito, wala halos itinaas. Wala. Hindi na nag-try tumaas yung buyer. Ni-reject ka agad ng seller. Totally. Hanggang maibagsak niya rito. Kung saan nag-open yung previous candle. This is the first week of June.
Open dyan, tumaas, binagsak niya, ibinalik talaga. Ito ang tawag natin dito is magre-retest or magre-revisit. Ano i-revisit niya? Mate o coach? Ang i-revisit niya kung saan siya nag-breakout. Combining these two candlestick, ano makikita nyo? Di ba? Yan. And then, another candlestick. And then, nag-umpisa siya rito. At ito yung pinakabuntot niya. Ayun, di ba? O yan, kitang-kita, inabot. Tandaan nyo yung ibig sabihin, inabot. Pero focus tayo dito sa breakout. From pag binuo mo itong candlestick na to hanggang doon, yun yung nasa weekly. Yung area na to papunta doon, yun yung 50%. Kaya siya considered a valid breakout. But since eto na naman siya, ayan, litan natin konti, ayun, no? Di ba? Okay. So, ito naman yung naging dahilan. Actually, ito rin. Ayan, no? Very strong. Kung bakit huminto dito. Ito naman, diskarte na institusyon to wipe out yung mga stop losses. So, mas dinadagdagan ko ngayon yung kwan kasi tumatagal na kayo, medyo unti-unti nyo na nakukuha yung ibang terminology. If this is a strength candlestick or a bearish candlestick, ano to? Biglang bagsak, then there's another candle here. Diba? Next day, nagkaroon ng candle na maliit ang body, pero may buntot sa taas at may buntot sa baba. So, this is indecision. The market, hindi niya alam kung babagsak siya doon o didiretso pataas. Didiretso pa baba o magbabounce pataas. So, pag ganyan, you have to wait. Wait. Yung iba talaga, pag maghintay sila daily. Yung iba, 1 hour. Yung iba, 4 hours. Yung iba, 30 minutes, 15 minutes. Ang tawag dito is swing trade or day trader naman pagka 1 hour. So, we wait another day. So, pero kung tutuusin, even before my previous video, sinasabi ko na talaga, ibabagsak niya, di ba? May mga ganun ako. And then, I don't know what really happened. Bakit biglang parang nawala ako? Okay. Somehow, meron ako naging kwan sa office. Siguro, naapektuhan din ako. But that is okay. That is not part of our kwan. Pero, sinisingit ko lang yon just to remind you that whenever you are not in your good mood, try to avoid trading. It will definitely give you a negative result. Kun ko na yan, subok ko na yan. Try to avoid trading. Kahit na parang kitang-kita nyo na. Hindi man 100%, sabihin na natin 80%, it will give you a bad result. Okay. So, if this is indecision, what is this? So, this is another bearish candle. Pero, mapansin nyo, huminto na naman siya rito. So, kung ito huminto dito at ito huminto dito, somehow this previous resistance turn support is strong. Kasi, 1, isang araw, 2 araw. Then, on the 3rd day, yan, okay, diba? Alam ko, Monday ito eh. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yan. So, you have to learn how to look at the kung ano, lalo kaya pag may daily, tingnan nyo yung araw para mag-idea kayo. So, if this is Monday, this is Tuesday, this is Thursday. Thursday, ayun. And then, Wednesday pala. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What happens sa Thursday? Tinry niya yung support. Pero dito pa lang, nagkaroon ng rejection. And weak candles, pero may buntot. Ibig sabihin, nire-reject pa rin ng seller yung pagtatry ng buyer tumaas. So somehow the candlestick na nabuo on a daily time frame is again indecision. And then kahapon hindi natin masasagot kasi kasalukuyan pa lang tumatakbo yung
yung araw kahapon. Pero may mga nanalo kasi nga, ah, because talaga naman ang momentum niya is pababa. Ako kasi once na nasa support na, medyo umiiwas na ako. But yun nga, I really don't know what happened kasi I was thinking na talagang binutas na just to find out na nung mag-higher time frame ako, hindi pa pala nabutas even on Thursday. So the critical now is the Friday. Ano yung gagawin niya pag Friday? And para sa akin, fortunately, hindi niya binutas ng malaking candlestick. So ibig sabihin, may pag-asa ito na talagang mag-bounce. Yan. Pero tingnan natin yung Friday candlestick na natapos. So, pag pinagkumpara mo itong dalawang candlestick na to, makikita mo talagang mahaba ito dito. Parehas. Mahaba. Pero pag yung nasa taas pinagkumpara mo, ito mahaba, ito mahikli na. This signifies the buyer rejects the seller. And this signifies the seller reject the buyer. Pero bakit lumiit yung buntot? So it means, di ba? Yung candlestick na ito is almost considered as hammer. Para sa akin. The best sana kung walang buntot. Kasi ito may rejection ng konti ng seller. But kumpara dito, mas maliit yung buntot. So it's a good sign again that this candlestick is a strong indication of possible reversal. Reversal from what? Reversal from this trend. Okay. Kahit hindi na ako bumaba ng 1 hour, yun na yung nakikita ko. But what we will do on Monday, ako sa Monday medyo maghihintay ako. Siguro mga ganyan. Ayan. Hintay uli ako na isang candlestick na medyo malaki. There's another rejection. Pwede pa bang mag-reject, sir? Pwede pa bang bumaba, mate? Pwede. Mamaya. So, once na ganyan yung nangyari, next week, lagi namang babalik yan eh. Babalik. Hindi naman yan didiretsong gano'n eh. Ayan, gaganyan yan. Sorry. Pwede yan next week, gaganon. Bababa. Tataas uli. Tataas. Tapos tataas ng konti. May buntot na maliit, pero malaki na yung body. So, pag malaki na yung body, pag pinagkumpara mo yung dalawang candlestick na to, makikita mo may rejection sa baba, may buntot pa rin sa taas, pero the body will tell you the strength of the candle. So, magkakaroon ka kagad na idea saan na talaga yung dominant. So, pag ito, may bumukas na naman yan, may bumaba, pwede ka nang pumasok. Because this is a confirmation that the reversal is already happening. Pero bakit bumababa? Yun yung tanong, ano? Kasi kung minsan pag bumaba, doon nalilito yung mga newbie kasi ay bumaba, parang ganon. Bababa talaga siya. Let us go down 1 hour time frame. Then i-zoom out natin. The reason kung ba't nakita kong bababa pa siya, although nakabay ako, mahilig ako mag-experiment, simply because ito babalikan niya. Pag binalikan niya yan, ano mangyayari? Di ba? Magkakaroon ng ganon. So, this is now the low, lower low. This is the lower high. This is now higher low or the new low. And this is now the new high. So, if this is the new low and this is the new high, kailangan niya ng another higher low. So, ibig sabihin, kailangan niya bumalik. Kasi kung dumiretso siya, wala siyang higher low. So, kailangan niya bumalik. And then, breakout. Hinto dito. Balik uli. Breakout again. Tapos balik uli. Until magkaroon ng series of higher low, higher low, higher low, higher low, and higher high, higher high, higher high.
So, saan tayo hahanap ng opportunity? If this is mangyari ng Tuesday, Monday, palagay ko wala pa, I will be looking at the opportunity every pullback. Breakout, pullback. Breakout, pullback. Breakout, pullback. So, ano opportunity? Puro buy ako. I will not sell anymore. Kasi yun na yung magiging trend niya. Hopefully, mangyari to. And, sana, naging malinaw sa inyo. At alam ko, mahaba yung video na to. Pero kung ako sa inyo, pagtiyagaan yung ulit-ulitin. Kasi, dinudugtong-dugtong ko yung mga lessons previously na hindi ko pwedeng biglayin kasi karamihan sa inyo ay newbie. Thank you.